Isang pagpupugay po kay Dr. Gaines Marie Rosario para sa karangalang kanyang natanggap mula sa Communication Foundation for Asia sa 5th Lagerwey Awards for Communication Excellence sa larangan ng ebanghelisasyon. Si Dr. Gaines Marie Rosario ang host ng programang 20% sa pagtutulungan ng TV Maria at ng Lay Formation Center. Mula po sa aming lahat sa TV Maria, isang pagbati ng karangalan para sa inyo, Dr. Gaines Marie Rosario. Hello, hello, hello everyone! Maraming salamat sa Communication Foundation for Asia. Dahil sa kanilang 5th Lagerwey Awards, tayo ay binigyang dangal, binigyan ng honor, at binigyan ng pasasalamat. At alam nyo, ang award na ito is a recognition of all the efforts of TV Maria, who is turning 20 this year, and also in partnership with Layforce, who is turning 40 this year. And syempre, ang Ate Gaines ninyo, turning 60 this year. Kaya ang lahat ng ito ay isang pasasalamat sa ating lahat. Sama-sama tayong nagsisikap na maging mabuti ang buhay. Kaya nga sa mga senior citizens, ang programang ito na 20% na nagsimula sa kasagsagan ng pandemya, kung naaalala ninyo, October 20, 2020, na ang tanging layunin lamang ay samahan kayo. Pagkat kayo ay nakakulong sa inyong mga tahanan, kanya-kanyang areas tayo, pero slowly nakita natin that it is not simply a journey of the seniors. Kung hindi, not an accompaniment, but rather formative accompaniment. At ngayon nakikita natin unti-unti, ang informative evangelization has become a performative evangelization. Kaya mulit-muli, ang lahat ng ito is a recognition of our identity. Mga seniors, hindi ka lamang tao. Ikaw ay laiko, ikaw ay may dangal, ikaw ay Pilipino. Maraming salamat po. Hello, hello, hello everyone! Welcome to 20%, ang programang puno ng puso para sa mga seniors. Alam nyo, huwag kayong magtataka kasi napaka-special ng program natin. Itong buong buwan na ito ay bubuuin natin ang serye ng Hope, Healing in the Heart of Jesus. Kaya may eksplanasyon. Hindi na tayo nasa pandemya. Hindi. Live na live po tayo. Kita nyo nga, mainit-init pa itong ang aking iinumin. Pero ipapaliwanag lahat yan ng ating napaka-special guest sa mga araw na ito at mga darating pang Lunes. Walang iba kung hindi ang ating minamahal at kinasasabikan, Father Jack Arada. Father, mag-hello ka naman sa ating mga kamerienda ngayong hapon. Yan, magandang hapon po sa inyong lahat, mga kamerienda, mga kapatid, mga lolo at lola na nakikinig sa amin, nanonood ngayong hapong ito. So, Father Jack, wala naman nagbago sa'yo. Gwapong-gwapo pa rin at paring-pari pa rin. Let us praise the Lord. And give Him thanks. So, alam nyo, lolos and lolas, nahihirapan ako kasi hindi ako makainom ngayon ng tsaa. Kayo na lang ang uminom para sa akin, ha? Kaya, ready pa rin ito, no? So, kayo na, uminom na kayo sa kani-kanyang mga bahay ninyo. Pero tulad ng aking sinabi, hope and healing in the heart of Jesus. Kasi pag buwan po ng Hunyo, inaabangan niya no, ng mga apostolado ng panalangin, Father. Kasi piyestang-piyesta yan. Pero hindi lang ho sila ang nagdiriwang ng kapistahan. Lahat ho tayo. At dahil ang puso ni Jesus ang nagpapatibok sa ating mga puso, babasahin ko muna ho ngayon ang salita ng Diyos. Okay. So from 2 Corinthians chapter 1 verses 3 and 4. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and God of all comfort, who comforts us in all our affliction, so that we will be able to comfort those who are in any affliction with the comfort with which
we ourselves are comforted by God. Let us praise the Lord. And give Him thanks. Talagang very comfortable, no? Very comforting ang salita ng Diyos. So, Father Jack, ang una ko munang gustong itanong sa'yo, bago pa ba dineklara ang Jubilee year natin, ikaw ba ay isang taong hopeful? Punong-puno ka ba talaga ng pag-asa o mahina yung loob mo? Siguro hinubog ng maraming karanasan yung sense of hope na konektado din sa sense of faith. At kaya daw meron tayong kakahihang umasa kasi merong kasiguruhan yung pagbubuhos ng pagmamahal ng Diyos. No? Kaya hinubog siguro ako ng maraming karanasan sa buhay. Bata pa lang ako, parang marami ng unos na humagupit sa buhay pamilya namin. No? Sobrang naman, Father. Talagang unos, Yes. hagupit talaga. Parang pag ikaw ay titignan ng sino mang tao, napakakalmado mong tao. Minsan nagjo-joke ka na, pero kalmadong-kalmado pa rin, di ba? Pero may mga ganun palang pangyayari sa buhay mo. Pero Father, laking lolo ka ba o laking lola ka ba? Naranasan mo ba ang kanilang presence sa buhay mo? Kasama namin sa bahay ang lola ko. No? Kasi ang nanay ko ay makananay. No? Makananay, na subaybayan ko towards the last years of my lola, nagkaroon siya ng Alzheimer's, ng dementia. No? And I saw my mama, yung talagang patient love niya sa aking lola. No? Kasi my lola became a difficult person in her last years. No? Napakabuting lola niyan kasi talagang mahal na mahal kaming mga apo niyan. At mukhang ako yung paborito niyang apo. No? Talaga namang kapag may gusto kong pagkain ay yayayain niya ako, talagang meron siyang ihahanda. At naalala ko ang lola ko, gusto niya talaga na maabutan akong maging pare. No? Kaya pag tatanungin niya ako ilang taon pa, talagang bibilangin niya sa daliri niya. Bibilangin sa daliri kung ilang taon pa. Hindi niya lang inabot na maging pari ako eh. Tapos tuwing lalapit ako sa kanya ay hinahaplos niya yung mukha ko. Yung parang gusto niyang damahin yung parang she was assuring me na bahagi ako ng lahat ng mga pangarap mo sa buhay. No? Napaka-touching naman, Father. Alam ko, ang ginaganyan lang, baby. Pero ikaw, naranasan mo sa lola mo na hanggang paglaki mo, halos minimemorize niya yung features ng iyong muka. So, na-compare mo, masakit pala yan sa'yo, Father. Kasi nakita mo siya ng kalakasan niya, tapos nakita mo siya nung nag-deteriorate siya. So, pagka ganon, madaling tanggapin, no, yung naging pagbabago niya. Kasi ang pinuhunan niya sa'yo ay pagmamahal. Oo. At nung naalala ko, magbibigay ako ng talk sa Sacred Heart School. Naalala ko yan, ano? Nung namatay ang lola ko. At ang kasama niya sa ospital, ang aking nanay. No? At sabi ng nanay ko, yung huling hininga ng aking lola, nakayakap sa may dibdib niya kasi nahihirapang huminga. No? Pero ang hindi daw niya makakalimutan, nagpasalamat sa kanya ang lola ko. Sabi sa kanya, alam mo, hindi ka pababayaan ng Diyos, hindi ka pababayaan ng mga anak mo, kasi hindi mo ko pinabayaan. Yan ang ayaw ko kausap si Father eh. Like, siya yung may kapangyarihan na magpalaglag na luha ko. Kasi talagang punong-puno ng pagmamahal yung mga alaala na ibinabahagi mo, Father. So, very timely naman at natatandaan mong Sacred Heart School. Yes, yung pangyayari na yon na kasalukuyan, simultaneous nagaganap. Yung pag-alis ng iyong lola. Yes, Ilang taon po ang inyong lola nung siya'y namayapa? 75, mga ganoon siya nung pumanaw. Oo. Tapos imagine, no, very warm person, sa kanyang paglisan, nasa dibdib talaga ng iyong ina. So parang na-reverse yung role. Ang iyong nanay ay hindi lang nanay para sa inyong magkakapatid, kundi dumating yung panahong umikot, no, ang gulong ng buhay, nang nagpakananay na siya para sa kanyang ina. Yes, very very strong ang personality ng lola ko, lawyer. She is a lawyer, and during their time,
double profession pa, midwife din siya. Aba. No? Alam niyo, siya yung nagpaanak sa nanay ni Bishop Sok. Yung unang dalawang kapatid ni Bishop Sok, siya ang midwife. No? Talaga Kaya naman. sa Pateros, magkakamag-anak kami halos lahat. Oh. No? Kaya very strong yung personality niya, di nagpapatalo yan sa usapan, sa mga kwentuhan, sa opinion. Ano? Pero I think it was difficult for her during yung last years niya na she has to be dependent. No? Pero binuhusan niya ng pagmamahal yung mga anak niya, kaya hindi siya pinabayaan. So Father, naaalala ko, ewan ko ba sa mga lolo't lola, alam na alam niyo yung kumadrona. Pero yung mga tao ngayon, hindi na nila alam ano yung kumadrona. Midwife po. Para sa mga apo niyo, ipaliwanag niyo, midwife yon na nagpapaanak sa mga nanay. So, katumbas din sila ng doktor, pero ang specialization nila, pagpapaluwal ng mga sanggol. Pag hindi na kinakaya ng midwife, pinadadala yan sa ospital. So, hindi sila yung nagmamanage ng mga cesarean, tama po ba? Ito yung normal delivery. So, Father, ibig mo sabihin, ang lola mo ay life giver. Yes. Di ba? So, imaginein mo, ngayong pari ka na, yun pala ang history. Sa lola mo pala, hindi pala bukasyon mo lang. Tama. Nasa lola mo ang seed ng bukasyon dahil ilang bata. At sabi mo pa nga, related kay Bishop Sok, ang kanyang mga pinanganak. Kailan niya naisip mag-lawyer? Simultaneous niya bang ginawa yan, Father? Sobra naman ng lola mo. Sabi niya, kasi yung isa kong lola, pharmacist and teacher. Talagang? Pharmacist and teacher. Kaya double profession daw silang magkakapatid. Very important yung education nung panahon nila. So grabe naman ho, dalawa-dalawa pala talaga yung tinatapos, Yes, dalawa-dalawa yung ginagampanan sa buhay. So talagang marami kang pagmamanahan, Father. Pero talaga po ba difficult itong lolos and lolas natin? I'm sure isa sa mga fear nila, hindi lang yung sakit yung pagkalimot. Diba? Yes. Isa yan sa kinalulungkot ng mga tao na hindi bali na raw magkaroon sila ng ibang sakit, wag lang yung Alzheimer. Totoo. Kaya lang, hindi mo naman pwede piliin yun, Father. So, palakasin mo naman ang loob ng lolos and lolas natin na kahit nagbabago yung pananaw, ugali, pagtanda, paano nga naman yung kaluluwa nila? Sumasama na ugali kasi. Di ba pag Alzheimer's po, nagdi-deteriorate, wala ng judgment, wala ng filtering. Paano po natin itutulong yan sa ating mga lolos and lolas? Alam nyo, yung puhunan ng mga lolo at lola, yung pagbubuhos ng pagmamahal. No? Kaya kapag nagbuhos ng pagmamahal, alam natin na magbubunga ito ng hinubog nating pagmamahal sa mga anak, sa mga apo. No? Kaya nagbubunga. No? Hindi nasasayang yung pagmamahal na ipinupunla. So Father, ang counting pala nun, yung past, yung marami mong ginawa, nung maliwanag pa isip mo. Kaya dapat ho pala, lolos and lolas, magbait-baitan na tayo. Kasi bandang huli, wala na palang filtering talaga, Father, ano? Kasi kahit mahal mo sa buhay, sasagutin mo na, yung i-defy mo na, magre-resist na. So tama nga po, grasya ng Diyos po yun, ano? Na hanggat malalakas po tayo, be humble dahil alam natin there will come a time na we will lose control of ourselves. But now, na nandyan pa tayo sa pwesto at pwede pang magdesisyon for ourselves, always choose to be kind and always choose to be right. Yung tamang landas po. Malinaw po ito Si Father, naranasan niya yung kahinaan ng lola niya, pero naranasan din niya yung kalakasan ng kanyang lola. Punta naman tayo, Father, sa mga pangarap. So dahil laking lola ka din, meron ba siyang sinasabi sa iyo na sana, apo, ikaw, pangarap ko, ganito ka? May ganun ba? Yung maging pare. Maging pare. Dahil ang lola ko at ang nanay ko ang nagsasama sa akin sa simbahan. Naging sakristan ako grade 2. Ang bata. Grade 2. Kaya silang nagdala sa akin, sabi sa akin, magsakristan ka. Kasi nung bata ako, nakitaan na nila ako ng bukasyon sa pagpapare, nagmimisa-misahan, nagpuprosesyon kaming magpipinsan, no? At dahil doon, sabi nila, magsakristan ka, no? At talagang malaki yung lugar ng lola ko, no, sa pagpupunla ng bukasyon sa akin.
Pero Father, balikan natin. Sakristan ka na ng grade 2. Pero nung araw kasi Father, grade 1 pa lang, nagpa-first communion na communion tayo. na, oo. Kaya noon pa lang, naiintindihan mo na yung ginagawa mo. Yes, oo. Pero first time ko narinig na nagpapari-parian na, pero nagpo-procession po. Medyo ibang side yon. Yung mga ibang pari, kasi pag nai-interview ko, Father, pari-parian na sila, pero yung misa. Pero hindi kasali yung procession. Naanuhan ko yung mga pinsan ko, no? Lalagay sa bisikleta yung mga ilang imahe nang nabasag namin, no? Kasi talagang pag konting urong lang babagsak yung no? Pero nagpo-procession kami. Naalala mo ba anong santo yung mga nabasag ninyo? Parang Our Lady of Fatima, nakabasag kami na Our Lady of Fatima. So nakakatuwa, napakaliit pa, laro-laruan pa lang, pero nagkatotoo ang lahat. So sa iyo, Father, bata ka pa, malinaw na sa iyo ang direksyon ng buhay mo. So si mami mo, talagang wala na siya ibang pangarap din. Yes. Nung sinabi ni Lola, pagpapare. So doon na rin ang direksyon niya. Kasi sabi mo, dalawa-dalawa yung mga natapos sa lahi ninyo. So ikaw, hindi ka ba nila in-encourage na, magtapos ka muna ng ganito bago ka magganyan? May mga times na sinasabayan ako mag-lawyer, pero nung fourth year high school ako, very very clear sa akin Kaya yung mga kaklase ko parang every now and then meron silang entrance exam na kinukuha sa mga iba't ibang universities. Ako talagang seminary lang, San Carlos Seminary. Kaya sabi ko, kung bumagsak ako sa San Carlos Seminary, naku, out of school youth ako ng 1 taon, no? Pero yun siguro yung yung pananampalataya at pag-asa. Yung ang pag-asa daw, kaya tayo may kakayahang umasa kasi nakasandig ito sa kabutihan ng Diyos. May kasaysayan yung kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Hindi nambibigo ang Diyos no? Kaya yan din daw yung konektado diyan yung dasal natin. Ang dasal daw natin hindi lang wish. Our prayers are all about hope. Because we believe sasagutin ng Diyos yung panalangin natin kasi may kasaysayan ng kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Father, familiar ka ba dun sa word na hari nawa? Hari nawa. Kasi sa mga matatanda, di ba, pagka nagkukwentuhan, kunyari sasabihin, magkita tayo next year, hari nawa nga, no, na matupad yung mga sinasabi mo. Ang mga bata, hindi na nila alam yung hari nawa. Kung familiar ka, Father, may connection ba yan dun sa virtue of hope talaga? Yes, yung ipinagkakatiwala mo sa Diyos yung iyong kahilingan. No? Alam mo na ang Diyos ang nagbibigay ng lahat ng mabubuting bagay at laging galing ito sa pagmamahal ng Diyos. So, Father, ibig mo sabihin, hindi pwedeng umaasa lang kami. Yes. Ang mauuna ay yung nananampalataya. So, magkasama pala yan, magkapatid pala yan. Yes, Kasi nung araw, laging pananampalataya, pananalig, period. Yes. Pero pagdating sa hope, wala muna, kanya-kanya muna tayo doon sa hope. Pero lahat luhod ng luhod, na hari nawa, pakinggan ng Diyos ang aking panalangin. So, sisters pala yan, Yes. Father. Kung hindi suntok sa buwan ang pag-asa kapag walang pananampalataya. Pero kaya nga ang magandang symbol of hope is an anchor. Ibig sabihin, nakaangkla yung pag-asa natin sa kabutihan ng Diyos, sa katapatan ng Diyos. So, doon makikita, Father, yung katatagan ng pananampalataya Yes, mo kung grounded siya sa pag-asa. Kaya ang ganda nung sinabi mo kanina, Father, hindi ka bibiguin ng pag-asa. Yes. So, lolos and lola, sa ating pakikinig, sa lahat ng ating questions and answers, sharings ni Father Jack, magkapatid po pala. Hindi pala pwedeng puro pananampalataya, pero hindi naka-anchor doon sa pag-asa. Kaya totoo, Father, no, dumating ba to sa point na may pananampalataya ka, umaasa ka naman, pero niyanig ka ng mga pangyayari sa buhay mo. May ganun ba? Kasi kung bata pa lang, shielded ka na at wala ka alternative. Maiba pala ako, Father. May NCEE ba nung pumasok ka sa San Carlos? Is it a requirement? Meron na kami noon. Mataas naman ang grade ko sa NCEE. Parang 99 naman yata yung grade. Yan ang mga may projectile, may ranking talaga.
So, ibig sabihin kasi nakatutuwa ako dun malinaw sa iyo yung pananampalataya at pag-asa kasi isa lang talaga ang entrance exam mo. Tama. Habang ang sabi mo, yung mga kaklase mo nung kapanahunan na yon may alternative. Pero ito, nakikita ko talaga sa answers mo, Father, na naka-anchor ka talaga. Yes. Kasi whatever it is, pumasa ko o hindi, ito gusto ko. Yun ang matindi, lolos and lolas na pananampalataya at pag-asa. Siguro kapag ganun, makikita mo sa buhay hindi ka sigurista. Tama, tama. Marami kang ipinagkakatiwala sa Diyos kasi alam mo na hindi paasa ang Diyos. No? Yung Wow. maaasahan ng Diyos. Oo. May hugot si Father, hindi paasa ang Diyos. Naku, lolos and lolas, baka kayo mga paasa kayo sa apo nyo, ha? Kasi meron akong kakilala, Father. Siyempre, pinroject nila na itong anak ko to magiging doktor. Sabi ngayon nung bata, o di sige, magdodoktor ako kasi gusto ko rin naman. Naging doktor. Kaya alam, may condition sila nung araw. Huwag mag-boyfriend. Oo. Naging doktor ngayon. So ngayon, ang sabi, naniningil. Mami, sabi mo nun, walang boyfriend. Magdodoktor. Doktor na ako ngayon, walang boyfriend. Kaya minsan mga paasa, be careful sa mga promises. So going back, Father, so akala ko kasi, tuloy-tuloy lang yung buhay mo, yung parang walang alon, pero sabi mo nga, kailangan yung anchor. So ibig sabihin, maraming waves na dumating sa buhay mo. Pwede bang masilip namin ano yung mga dagok na dumaan sa buhay mo? Naalala nyo nung nag-retreat tayo sa UST, tinanong nyo yan, yung biglaan nyo kami pinaupo ni Father Caloy, yung sabi nyo, ano yung pinaka-yumanig sa buhay mo bilang pare? No? And until now, no, ito yung pinaka, the most difficult experience of my life, no? Yung nung bigla ang namatay ang nanay ko. No? She was only 62 years old. Isang umaga, tinawag ako na itinakbo daw sa ospital ang nanay ko. No? At nung pumunta ako sa ospital, nire-revive na yung nanay ko. Nire-revive na yung nanay ko. At ang dami-daming naglalaro sa isip ko, ang isa sa mga dasal ko sa Diyos, sabi ko, para namang may utang na loob sa akin ng Diyos kasi nagpari ako. Bakit hindi man lang ako hinayaang magpaalam tsaka magpasalamat sa nanay ko? No? Very difficult yung experience na yon. At sabi nga nung parish priest ko, nung nakaburol daw ang nanay ko, di daw ako nagsasalita. Sabi niya, nakaupo ka lang sa tabi ng ataol ng mama mo, pupunta ka lang sa CR, babalik ka, kakain ka ng konti. Hindi nga raw ako sumasabay kumain sa iba. Mabilis lang daw, magpapahinga sa gabi, gigising sa umaga. Yung parang, naaalala ko nun, parang sinusulit ko yung bawat oras na, kasi pag nilibi ang nanay ko, yun yung nasa isip ko, hindi ko na siya makikita ulit. No? Hindi ko na siya makikita ulit. Ito yung most difficult experience ko bilang pare na para akong naalala ko nung nilibing ang nanay ko, para uli akong yung bata na nag-aaral lumakad. No, kasi yung You parang have to start all over again. pag niyanig yung pananampalataya mo, ay kailangan mong mag-aral uling lumakad. Kaya, di ba, ang mga tao laging humihiling sa pari na pagdasal niyo po kami, kayo po ang malakas sa Diyos. Pero may panahon na ang pari niyayanig din ang pananampalataya. At minsan ay nahihirapan din ang pari na kumapit ng mahigpit. Alam niyo po, lolos and lolas, alam ko napakasakit na binabalikan yung mga ganong pangyayari sa buhay, pero nandun din yung learning experiences natin. And very true, kaya pagka may chance ako to interview Father Jack, parang napansin mo, Father, laging bumabalik ako dun sa moment na yon. Kasi alam niyo, nasaksihan ko yung panahon na hindi gaya na itsura ni Father Jack. Nung namatayan talaga siya ng nanay, parang tinanggalan mo siya ng buhay. Parang zombie, yung kumikilos, gumagalaw ang kamay, pero wala yung spirito doon sa katawan. At nung nangyayari yun at pinagdadaanan, ang pakiramdam ko talaga, ako yung nanay. Habang nakaburol yung nanay, sabi ko, kung nakikita lang siya ng nanay niya, ng mother niya,
mararamdaman niya na sobra-sobra yung pagmamahal ng anak para sa kanyang nanay. Na sa puntong yun, hindi lang basta pagluluksa yung naranasan, kung hindi, bahagi ng puso ni Father Jack nung panahon na yon ay naging itim. Ibig sabihin, lacking in oxygen na yung puso mo, Father, nung panahon na yon. At halos nagtatanong din ako sa Diyos na paano kaya babangon muli si Father Jack. Kaya dun sa journey na yon, Father, I always go back to that. Kasi dun ko nakita na nakaangkla ka sa Panginoong Diyos. Kasi nakita ko paano mo tinanggap yung pagkasawi na yon, no? Yung lungkot. Father, mga ilang taon yung grief na pinagdaanan mo, yung mourning and grieving? Pagka daw kasi nanay ang nawala, hindi naman daw nawawala yung sakit. Yung parang kinakasanayan lang. Kaya ako magkikwento ko na naluluha pa rin ako. No? Totoo. Yun lang binabalikan ko kapag tinanong ako, sino yung nagturo sa akin para maging mabuting pare? Yung nanay ko ang nakikita ko. No? Yung sabi niyo nga, paano ako babangon? Ang tagal bago ko tinignan yung pictures nung burol ng nanay ko tsaka nung libing. Ang tagal din bago ko binalikan yung memory na nasa ospital, pinuntahan ko. Pero when I had the courage to look back, pinagmasdan ko yung mukha ng nanay ko. Ang kinamatay ng nanay ko, abdominal aneurysm eh. Masakit daw yun kasi yung malaking ugat sa may tiyan, pag pumutok daw, very painful. No? Pero parang hindi nahirapan, very peaceful. And I realized, kasi ang nanay ko parang nag-practice mamatay ng maraming beses. No? Parang nag-practice Praktisado. Yes, oo. Nung kinikwento niya kasi nung nag-asawa siya, maayos na yung trabaho niya sa Mobil Oil Philippines. Maayos ang trabaho, maayos ang sweldo. Pero sabi ng tatay ko ay kailangang mag-resign para mag-alaga ng mga anak. Alam mo, she died. No? She died. Tapos yung kailangan pumunta ng tatay ko sa ibang bansa. Tapos siya lang, tumambling talaga nanay ko para mapalaki kaming magkakapatid. I know, every single day na mahirap ang buhay, pero she died every day. No? So, Father, 24/7 dying yan. Yes, oo. Kasi single-handedly, habang nasa abroad, malayo yun. At wala pa namang, FB, Messenger, Yes, wala yes. pang technology. So, single-handedly talagang namamatay sa bawat araw. Tapos dumating pa yung punto, ako kasi yung tagatawag sa tatay ko, di ba dati collect-call yan. Tama. Na- Naku, alam na lolos and lolas yan, Hindi pwede yung basta-basta na lang nag-uusap. Dadaan pa sa yon, operator, Father, pagtatawag, di ba? Na-discover ko na may ibang pamilya pala yung tatay ko sa States. No? Ang hindi ko makakalimutan, ang nanay ko, nakita niya kasi hindi ako makagalaw, hindi ako makasalita. Nung sinabi ko na umiiyak kami, hinagod niya ng hinagod yung dibdib naming magkakapatid. Tapos yung parang gusto niyang ilagay sa dibdib niya, sa puso niya yung nararamdaman namin. Paulit-ulit. No? Tapos sabi niya, hindi pwedeng magalit, hindi pwedeng magtanim ng sama ng loob, sabi niya. Paulit-ulit. Kaya nga, ang nanay ko yung model of forgiveness ko. Even she had all the reasons to hate. No? She had all the reasons to hate. Kaya nung namatay ang nanay ko, sabi ng tatay ko, kahit kailan hindi ako pinagsalitaan at sinumbatan ng nanay ninyo. No? Kaya nung umuwi ang tatay ko, he went home to honor my mother. To honor my mother. Yung bago ilibing ang nanay ko, isa sa mga huling ginawa ko nung niyakap ko siya, nilagay ko yung, pag inoordinahan kasi kaming mga pare, yung after the anointing of hands, no, binibigyan kami ng maliit na tela, doon namin ipapahid yung chrism. No. Tapos ang tradition, you will give that, yung cloth na yon sa nanay. Kasi daw ang nanay, kapag ka pumunta sa langit, tatanungin siya ng Diyos,
Ibinigay ko sa iyo ang lahat, anong ibabalik mo sa akin? Ang nanay daw ng pare hindi na kailangang magsalita. Ipapakita niya lang yung telang yun, ibig sabihin, ibinigay ko sa iyo, inalay ko sa iyo yung anak kong pare. Inisip po ang nanay ko, kahit walang dalang tela, kahit hindi magsalita, alam ng Diyos, naging mabuti siyang nanay. I am speechless, Father. I am speechless. Kung gusto nating buhayin sa pananaw natin kung ano yung puso ni Jesus, pakinggan niyo lahat yung kwento ni Father about his mother. Dahil doon, nararamdaman sa bawat kilos at desisyon niya na napakahirap, hinarap niya ng buong tapang sa pamamagitan ng lakas na nanggagaling sa pagtibok ng puso ng ating Panginoong Jesus. Nakakagulat lang na yung ordinaryong Pilipino, pamilyang Pilipino, may pinagdadaanan. At hindi ko alam, Father, na ikaw din, hindi ka pala na-spare sa ganong pain. Pero nakayanan ng mami mo na buuin ang lahat. At to make sure na lalaki kayong buo. At aangkinin niya na lang lahat ng sugat at pait na nararanasan na nakita niya sa iyo naramdaman niya yung moment na yon. At very powerful yung words niya. Ulitin mo, Father, yung sabi niya, huwag magagalit. Magagalit, hindi pwedeng magalit sa papa. Paulit-ulit. No? Yung parang yung nanay na kapag may masakit sa anak, parang ako na lang, akin na lang. Ay, Father, lolos and lolas, may mga pinagdadaanan, bawat pamilyang Pilipino, opposite na opposite sa nangyayari. Kasi ngayon, Father, makakarating pa ng Korte Suprema ang pag-aagawan sa anak, pag-aagawan sa titulo, di ba? Pero ito hindi, may pagpaparaya na lahat ng pain mo, lahat ng ikagagalit mo, bigay mo na lang sa akin. Kaya napakaganda ho na may pag-asa talaga ang bawat isa. Minsan hindi mo inaasahan, hindi yun ang gusto mo mangyari. But on the other hand, may maganda na binubuo pala ang Diyos. Kasi nagiging buo yung pagkatao kahit na minsan nagkakalamat at napakaganda ng gesture ng iyong ama na bumalik ng Pilipinas to give honor to your mother. So, ibig sabihin, very civilized, very Christian yung naging ugnayan sa bawat isa. At this point, Father, gusto ko munang basahin yung isang quotation sa Dilexit Nos at mapapag-usapan natin ito, Father. Ang sabi po, in contemplating the heart of Christ and His self-surrender even to death, we ourselves find great consolation. The grief that we feel in our hearts gives way to complete trust. And in the end, what endures is gratitude, tenderness, peace. What endures is Christ's love reigning in our lives. Compunction, then, is not a source of anxiety, but of healing for the soul, since it acts as a balm on the wounds of sin, preparing us to receive the caress of the Lord. So, Father, tulungan mo nga kami sa mga sinabing ito sa Dilexit Nos tungkol dito sa ating gratitude, tenderness, and peace as a product of endurance. So, meron pala kami talagang dapat pagtiisan. Yun daw, endurance produces character. And character produces hope. Naalala ko, kinuwento lang sa akin ito dun daw sa pelikulang X-Men yata yun, sabi doon, saan ang gagaling yung hope? No? When we are willing to embrace pain. No? Because sabi niya, this is a gift only to human beings, to bear pain without breaking. And from that gift of endurance, of bearing pain without breaking, meron daw pag-asa. No? Sumisibol yung pag-asa. Naku, Father, ang dami-dami ko pang gustong itanong sa'yo kasi napakayaman nitong ating discussion. Sabi mo, kailangan may pain talaga bago yung endurance. Para yung endurance will lead to character. So sana pagbigyan mo po kami na sa susunod na Lunes ay maipagpatuloy pa natin itong ating napakalalim na kwentuhan
Kasi pag puso na ho ang pinag-usapan, ito na yung sentralidad ng ating pagkatao at may mga revelasyon, eksplosibo na pinapahayag si Father Jack sa atin. Hindi tungkol ito sa pagmamarites natin, kung hindi yung nagiging bunga ng lahat ng pagtitiis na yan. So at this point, Father, mangako ka sa amin na babalik ka sa susunod na Lunes para may continuation po tayo. Sabihan mo yung ating lolos and lolas. Ayan, kikita-kita po ulit tayo sa susunod na Lunes, magkikwentuhan po ulit tayo, at sana po dahil sa pananampalataya natin kay Jesus, patatagin natin yung pananampalataya ng bawat isa para matuto tayong umasa sa pag-ibig ng Diyos. At sa ating pagtatapos ngayong Lunes, gusto ko rin naman extend, Father, ang ating pasasalamat sa Communication Foundation for Asia, kasi binigyan niya tayo ng award for Communication Excellence on Evangelization. At ang mga lolos and lolas natin ay kabahagi ng 20%. Binigyan tayo ng recognition na itong ating ginagawa ay hindi lamang accompaniment, kung hindi evangelization, no? Tulad ng nararanasan natin sa mga kwento ni Father Jack. Sa ating pagtatapos, hayaan yung i-lead ko kayo sa prayer at ang final blessing si Father Jack. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Sacred Heart of Jesus, I pray for your healing touch upon my body, mind, and spirit. I ask you to remove any fear or anxiety. Fill me with the peace that you alone can give. I place myself completely in your hands. Lord Jesus, trusting in your care and love for me, may my recovery be swift, my strength renewed, my health restored. I lift up all my afflictions, body and soul, into your hands, Lord, for you are the divine healer with divine mercy. Sacred Heart of Jesus, I trust in you completely. Amen. For the final blessing. The Lord be with you. And with your spirit. And may the Almighty and loving God bless and protect all of you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Let us praise the Lord. And give Him thanks. We'll see you again on Monday. Bye po. Bye. See you po.